Sa mga hindi po nakakakilala sa akin, ako po si Pastor Paul Eguia. Ako po ang lead pastor and member of the preaching com dito po sa Word International Ministries, Alabang. So gaya nga po ng napag-usapan po natin, sino po ba dito ang umattend ng week-long prayer and fasting? Yan. Meron bang mga kumumpleto ng 5 days? Ayun, praise God. Isa po sa mga ginawa po nating activities nung pong week-long prayer and fasting is gumawa po tayo ng faith goals. And sa mga iba po, hindi ko po alam, baka meron pong mga hindi po naka-attend ng ating week-long prayer and fasting, pero meron po kayong ginawang tinatawag nating New Year's resolution. Ayan. Meron po ba dito gumawa ng mga New Year's resolution? Ayoko na gumawa niyan, Pastor. Hindi naman nangyayari yan. Okay. Marami po akong kakilala ng mga young professionals, young couples. Nakausap ko sila, hindi sila taga-church, pero meron ako mga nakausap na sinasabi nila, they stop doing New Year's resolution. They stop doing goals kasi nga parang napafrustrate sila kasi hindi nga naman daw nangyayari. And 'di ba, lagi nating sinasabi, di ba? Every year na lang, we're going to lose weight and exercise. Yan. That's the laging sinasabi natin. Pero sabi nga nila, hindi naman siya nangyayari. Tama ba? Tama ba? Tingnan mo yung katabi mo. Oh. Ayan. So, bakit ba nangyayari na ganyan? No? Sino ba dito yung gumawa ng New Year's resolution, lahat nagawa? Lahat po tayo nag-fail dyan. Tama po ba? Normal po yan. Huwag po kayong matakot. Sinungaling ako, pastor. Hindi. Normal po yan nangyayari. Tama po ba? Kasi laging meron tayong kasabihan, you know what is right, you believe the right things, but under pressure, your brain runs on a whole different program. Tama po ba yan? Tama po ba yan? Oo, meron tayong mga pinapaniwalaan and lagi po natin itong napapag-usapan dito. Meron po kasi tayong identity iceberg na kung tawagin, na ito po yung behavior, tapos meron pong mga bagay na nakaka-affect kung bakit tayo nagbe-behave a certain way. So meron tayong mga pinapaniwalaan sa ating conscious mind, pero mas malakas pa rin yung ating subconscious. So kung titingnan po natin, next slide. Parang ayaw niya gumana. Okay. Kung makikita po natin, meron pong dalawang part po sa ating brain. Yung conscious mind at yung subconscious mind. So sa conscious mind, dyan po nakatira ang ating logic, ang ating willpower, ang ating decisions, ang ating awareness. Pero doon po sa subconscious mind, nandun po yung habits, beliefs, emotions, or memories na possibly mga nangyari sa atin yung mga bagay na yun, even mga bata pa tayo. At meron po yung meron po yung impact sa ating behavior. So conscious mind, marami pong hati po ang science diyan, Marami pong school of thought diyan. Pero ang madalas sinasabi nila, approximately 5% lang po yung conscious mind. At yung 95% po is yung subconscious. Ano pong ibig nun sabihin? Ganito po ang example niyan. Meron po tayong tinatawag sa ating mga sarili na tinatawag na knowledge and behavior gap. Yan. Pasabi nga, knowledge and behavior gap. 1, 2, 3, go! Ano yung knowledge and behavior gap? Bibigyan ko po kayo ng isang example. Naniniwala po ba kayo na nothing is impossible with God? Amen, no? Pero, pag sa buhay po natin, meron po nangyaring imposible, nagda-doubt tayo. Amen? Amen. Naniniwala po ba tayo that prayer is of utmost importance? Amen. Pero pumupunta po ba tayo lagi ng prayer meeting? Amen. Okay. So, yun po yung knowledge and behavior gap. Ano pa? Naniniwala ba tayo na very important ang discipleship? Yes. But do we do that? No. Normally, Mahirap po yun. Ang ibig po nun sabihin is, consciously, we believe certain things. Meron po tayong mga beliefs about the Lord, about the Bible, and marami akong mga tatanungin dito, even yung mga people, familiar po kayo sa mga nangyari na mga road rage. Tama po ba? Pag tatanungin mo naman sila in their conscious mind, tatanungin mo sila, mali ba na magkaroon ng road rage pagka naagrabyado ka sa kalsada? Lahat naman sila sasabihin yes. Tama po ba?
Pero pagdating po, when our backs are against the wall, ang emotions natin ay too high, lumalabas po yung mga bagay na meron talaga tayong, yung behavior natin, yung beliefs natin, pag hindi na po tayo conscious, which is 95% of the time. Ibig po nun sabihin, pag high po ang emotions at marami na po nangyayari sa paligid natin, lumalabas po yung totoo nating beliefs. Tama po ba? Hindi po tayo, meron tayong mga paniniwala na sinasabi natin, paniniwala natin siya, pero consciously lang pala natin siya belief. Hindi pa natin siya nalagay po doon sa ating 95% of what we really do. Tama po ba? That is the knowledge and behavioral gap. Until nandun na po tayo doon sa nagiging instinct na po natin siya, na hindi na natin siya iniisip, then we can say that is really what we believe. And the Bible, sinabi na po yan 2,000 years ago. So makikita po natin yan sa Romans 7, ano? Basahin po natin sabay-sabay. 1, 2, 3, go! Good dwells in me, that is in my flesh, for I have the desire to do what is right, but not the ability to carry it out. Familiar? Sabi nga po ng isang sikat na philosopher na si Andrew E. Gusto kong bumait, pero di ko magawa. Siya ba yun? Siya ba yun? Siya yun, no? Siya. Oh. One of the most famous philosophers of our time, Andrew E. Sabi niya, gusto kong bumait, pero hindi ko magawa. Nothing good dwells in me. Sabi ni Apostle Paul, in my flesh. Ibig sabihin, meron po siyang desire. Lahat po ba tayo gusto nating maging maayos? Lahat po ba tayo gusto nating maging healthy? Lahat ba tayo gusto sumunod sa Diyos? Lahat ba tayo gusto sumunod sa Diyos at all cost? Uy, parang mina. Wala pong quiz, okay? Okay. Well, I believe lahat tayo meron desire na ganun. Tama po ba? Lahat tayo gusto nating maging mabuting tatay sa mga may anak. Lahat tayo gusto nating maging mabuting asawa. Lahat naman po yan intention. Maayos po yan. But the desire and the ability, meron po silang gap. At very important po, na makita po natin yan dahil the Bible also understand na meron po talagang ganyan sa human nature. Na meron tayong desire, but meron tayong ability na nagiging challenge para magawa yung ating desire. Moral knowledge is not enough. Good intentions are not enough. Willpower alone is not enough. Marami po tayong alam about the Bible. Tama po ba? Na alam nating tama, pero crunch time, pagka nag-spike na po ang mga emotions natin, meron na po mga nangyaring mga, hindi po natin yun nagagawa. Ang sarap sumunod sa Diyos pag ideal lahat ng sitwasyon. Tama po ba? Sana kung madali lang yung mga command ni Lord, kung nabubuhay lang tayo sa dreamland, ang dali naman sanang gawin. Ang problema, pag susunod tayo sa Lord, merong mukhang kapalit. Tama po ba? It's our time with our families, our time sa mga trabaho natin. Ano pa? Yung mga doubts natin, yung mga past trauma natin. Marami tayong kalaban, sa totoo lang. And minsan, pwede nating sabihin, naiintindihan naman siguro ako ng Lord. Tama po ba yun? So, we continue, no? Sabi pa sa Romans 7, sabi dyan, verse 19, for I do not do the good I want, but the evil I do not want is what I keep on doing. Tama po ba yun? Naniniwala ba kayo na masarap ang bawal? Ayan. Ang sarap kasi talaga ng chicharon, pati butcheron. Tama? Talagang medyo mahirap siya labanan. Tama po ba? So sabi po dito, meron po tayong tinatawag na habitual override. Ibig sabihin, meron tayong mga good intentions. Maganda yung mga intention natin. Tama po ba? Pero meron pong force na mas malakas sa intention.
Behavior runs on defaults, not decisions. Ano pong ibig niyan sabihin? Meron tayong mga behavior na ginagawa, lalo na pagka naka-shutdown na o naka-turn off na yung ating conscious brain, since that's only 5% of the time. Meron tayong mga ginagawang mga desisyon or meron tayong mga ginagawang behavior na bunga po ng mga ginagawa nating unconscious habits. Na meron tayong mga nagawa paulit-ulit or meron tayong mga na-encounter na mga salita or beliefs, pananaw sa buhay, pwedeng sa Bible, pwedeng sa TikTok, pwedeng sa YouTube, na paulit-ulit nating naririnig. Marami tayong makakausap na paulit-ulit tayo na naririnig na nagkakaroon na brainwash tayo. Bata pa lang tayo hanggang sa pagtanda natin, nagkaroon na po tayo ng mga biases in our minds because nakita natin how the world works sa mata natin, sa lente natin. Tama po ba? At dahil po doon, yun po ang naging default system natin. Kumbaga sa computer, yun po yung naging hardwired program natin. Na kahit na anong belief system, ang pwede mong sabihin na, oh, maganda nga yan. It will not happen kasi meron pong hardwired habits na kailangan nating basagin. You don't change behavior just by adding knowledge. Agree? Kasi marami na po tayong alam. Sumobra na nga po yung alam natin eh. Ang problema natin, our application could not keep up with our knowledge. Maraming tumatango. Okay? So, merong temptation. Tama naman yan. Pero hindi rin natin pwedeng sisihin lahat sa temptation. Bakit? Kasi temptation, meron din yan kakampi. Yung pattern behavior natin. Ako, sasabihin ko po sa inyo, never pa akong nag-drugs. Yung hindi prescriptive. Pero naggamot naman ako. Never ko pa na-experience, no? Mag-drugs. Never ko pa na-experience mag-sigarilyo. Now, pag mayroong tao na magte-tempt dyan, kahit sabihin niya, bro, tingnan mo yung sigarilyo ko. Color pink. Hello Kitty. Gusto mo i-try? Hindi ako matetempt. Tama? And I believe, meron tayong mga temptations na alam nating masama sa atin na pag binigay sa inyo, hindi kayo matetempt. Pero, merong mga bagay na tatamaan kayo ng temptation. Tama? Kasi may kinalaman po yun sa ating patterns. At alam ng demonyo yung patterns natin. Bakit? Kasi meron tayong kasamang best friend simula bata hanggang sa pagtanda na nakita niya yung patterns ng buhay natin. Ang demonyo naman, hindi naman po yan omniscient na katulad ng Diyos. But they are learning. Throughout the years, na nakita nila, oh, ang Kristiyano pala, pag pinahirapan mo, mas tumitibay. Natutunan ng demonyo, wag mo palang patayin sa pain ang Kristiyano. Kasi lalo silang lumalakas. Patayin mo sila sa pleasure. Damihan mo ng distraction. Lagyan mo ng YouTube, di ba? Sino dito yung may HBO Max, may Netflix, pati may Disney sa bahay? Ang tawag doon trifecta, no? Sino dito yung may trifecta? Di ba? Pagkagising mo pa lang, ang dami mo ng kalaban. Ang dami na kagad kalaban. The enemy is learning. At natutunan niya na ang temptation, mag-work yan, pag meron niyang mga established, hardwired patterns. Right? So, kaya sinabi dito, now, verse 20, if I do what I do not want, it is no longer I who do it, but sin that dwells within me. Now, si Apostle Paul po ay hindi naguhugas kamay dito, no? Hindi po siya nagde-deny ng kanyang responsibilidad. But he's distinguishing a pattern. This behavior doesn't come from what I believe. It comes from a corrupted internal pattern. Tama po ba? Meron tayong mga na-develop na strongholds in our lives.
at gagawin ng brain ay hindi yung alam niyang tama o yung alam niyang mali. Hindi po ganito mag-function ng brain. Yan ang tama, gawin mo. Para sa brain, kung ano yung familiar, kung ano yung madalas na ginagawa, yun yung nagiging autopilot. Yung mga unconscious na biglang second look. Yan. Alam niyo yung mga second look? Sa mga hindi po Bible person dito, sabi, ang second look daw ay makasalanan. Kaya sa unang look, magpakasasa ka na. Hindi, joke lang. Sasabihin yung mga pinagsasabi ni pastor. No? So, given that, makikita po natin, no, the Bible has been preaching this all along. Sa Jeremiah 17, sinabi po dyan, the heart is deceitful above all things and desperately wicked. Who can know it? Now, ngayon po, for the people na nandito na hindi po Bible person, pag sinabing heart, anong naiisip nyo? Ganito. Di ba? Nung time namin, nung time pala nila, ganon. Ayan. Ako, ito na lang din yung naabutan ko. Diba? Ito, heart. Ngayon, pag sinabi nating heart, anong naiisip natin? Pag-ibig. Diba? Feb-ibig. Yan. Hearts Day, Happy Hearts Day. Now, pag i-interpret po natin yung Bible using the language na meron tayo ngayon, yun po ang isang pinakamalaking barrier na magkakaroon tayo in understanding its context. Yun pong heart na sign of love or emotional, nanggaling na lang po yan sa mga late 1900s. Pero kung titingnan po natin nung time na sinulat po ang Bible, ang scriptures, kung makikita natin, guard your heart for it is the wellspring of life. The heart is deceitful above all things and desperately wicked, who can know it? Pag sinabi pong heart, doon po pumapasok yung sinasabi natin, the conscious and the subconscious mind. It is the way of thinking. It is our actions. Yun yung mga bagay na hindi natin alam na yung default nating lumalabas. Kaya nga sinasabi sa Psalm 119, I have hidden your word in my heart. Ang ibig sabihin nun, nilalagay ko, Lord, yung salita mo sa aking subconscious so that I might not sin against you. Kasi hindi pwedeng nandito lang siya sa conscious mind. Kasi hindi natin siya magagawa. Tama po ba? So, kung titingnan natin sa other translation, sa Amplified Version, the heart is deceitful above all things and is extremely sick. Hindi lang sick. Extremely sick. Napaka-interesting word, deceitful. Bakit hindi ginamit yung word na dishonest? Dishonest, alam mong naloloko ka eh. Alam mong niloloko ka. Deceitful is, akala ko naniniwala ako sa Lord sa ganitong level. Pero nung lumabas na yung mga problema sa buhay, hindi pala. That's deceitful. Kasi hindi mo sinasadya. Akala ko naman I'm loving the Lord. Akala ko ginagawa ko yung ministry ko all for God's glory. Pero bakit nung 10 taon, hindi ako na-affirm, ba't ako nasasaktan? Because the heart is deceitful. Tama po ba? So, who can understand it fully and know its secret motives? Pastor, ang aga-aga naman ng linggo, problema kagad yung binabato mo sa amin. Kaya ngayon, ang topic po natin for today, ngayon po ay ating series break. Ang topic po natin for today is, basahin natin, heart attack. Atakihin po natin yung ating mga puso. Yan. Oo. Wag naman literal, no? Sana naman wala namang heart attack dito literally. O figuratively lang. So, ito po ang question natin ngayon. Ano po ngayon ang gagawin natin? So, before we proceed sa ating pong solution, let's open our time in prayer. Dear Heavenly Father, we want to thank you for the time na binigay niyo sa amin. Lord, thank you for your faithfulness sa year 2025. And Lord, as we look forward
sa 2026, Lord, we are praying that you'd be the one to give us wisdom, guidance, be our anchor sa lahat ng mga gagawin namin. And Lord God, may just give us wisdom sa steps namin. And for today, may just break our mindsets, break our hearts. Help us unlearn so that we can start a pattern of learning in our lives that will change our behavior. So Father, we thank you for this time. May you just anoint me, Holy Spirit. Be with us in Jesus' name. Amen. So, katatapos lang po ng ating week-long prayer and fasting. No? We started January 5, natapos po tayo ng January 9. And I believe sa bawat simbahan na ginagawa po ito, hindi po kasi ako na-frustrate na hindi lahat ng simbahan is sumasama sa activity ng prayer and fasting. I understand that. Why? Because dati din, ginagawa ko rin yun, na hindi ako sumasama. Yun. Now, hindi ko po alam kung ano ang reason ng karamihan, pero sa akin, ang reason ko kung ba't hindi ako sumasali ng week-long prayer and fasting dati, is kasi hindi ko naiintindihan para saan yun. Kasi para sa akin, ba't ko pa kailangan pahirapan ang sarili ko? Di ba? Pwede naman ako mag-pray. Tama po ba? If praying works, why does the Bible still command fasting? So, di ba parang, pwede naman ako mag-pray. Pakikipag-usap din naman yun sa Diyos. Intimacy din naman yun sa Diyos. Pero ba't pa ako kailangan mag-fasting? Sa karamihan sa atin, baka hindi po yung naiintindihan yung gravity nun. And ako, aminin ko po, for the longest time, ginawa ko po yung fasting. Nung bata ako, ginagawa ko siya, nagsi-6 to 6 ako. Pero it's because kailangan gawin. Pero pag ako tatanungin niyo ako, ba't mo ba ginagawa? Probably, meron ako isasagot sa inyo, pero probably mali. Tama po ba? So, ngayon, ang pag-uusapan natin, dalawang bagay lang. Okay ba yun? Dalawang bagay lang. Sabihin mo sa katabi mo, dalawang bagay lang. Okay. So ito lang. What is fasting? And why do we feast? Fast. Yan. Iba pala yun, feasting. No? Yun po yung madalas natin ginagawa. Feasting. No? Hindi fasting. So, bago po tayo mag-start sa kung ano nga ba talaga yung fasting, pati bakit nga ba natin yung ginagawa, ang una nating pag-uusapan is ano nga ba, what fasting is not. Okay po ba yun? So, ano ba yung hindi fasting? Number one, fasting is not dieting. Meron kasi akong kakilalang churchmate, nandito ba? Ayoko siyang pangalan, nakakahiya. Hindi, tago na lang po natin sa pangalang Al Ray Masion, ano? Hindi po si Tito Al Ray, si Al Ray Oldie Masion. Oo. Pero hindi po yung tunay niyang pangalan. Tinatago ko lang po sa pangalan niya na yun. Okay. Nagkaroon kami ng parang, I believe that was 3 years ago yata. Parang nagkaroon kami intermittent fasting for diet's sake. And ang intermittent fasting, para po sa mga hindi nakakaalam, ang ginagawa po nun, kumakain ka lang ng 12 p.m. to 8 p.m. 8 hours ka lang kakain. Tapos the whole hours, hindi ka kumakain. Okay? So talagang pag di ka sanay, maglalaway ka talaga, lalo na pag nakakita ka ng pares. Di ba? So kumain kami, nung 8 p.m. na, nag-7 rice siya. No? So sabi ko, lagpas pa yung kinain mo ng intermittent fasting, sa kain ko sa isang araw. No? And he holds the world record ng rice among inasal, 13 cups of rice. Palakpakan po natin siya. Okay. I don't know kung may nakabit ng record na yun. Pero ang point po dito is, normally, maririnig natin yung fasting na word. Even sa mga taong hindi naman nasa Christian faith. Because right now, sobrang sikat niyan. Intermittent fasting. Oo nga naman, bakit yung mga taong hindi religious ginagawa to? O possibly for diet, pero mamaya explain pa natin. So, number one, fasting, lalo na pag yung ginagawa natin sa church, is not dieting. Now, wala pong problema kung gusto natin mag-intermittent fast for diet reasons. Go. But the fasting that we're doing sa church ay hindi po siya dieting. Next,
Basahin natin to. Ito yung favorite lahat. 1, 2, 3, go! Fasting is not abstinence. Ang abstinence po is dahil fasting ngayon, hindi muna ako magso-social media. Yan. Kasi, mas madaling wag mag-social media kasi lalo na pagka yung adobo, ang sarap. Di ba? Naamoy mo yung adobo eh. Mag-abstinence na lang ako. So, para po sa akin, no, mas madaling wag mag-social media para po sa akin. Kesa wag kumain. Okay? But, it's not abstinence. Now, pwede nating sabihin na, kailangan wag ako mag-social media, wag ako mag-basketball, o kaya sa mga mahilig sa gym, mag-abstinence muna ako sa gym, mag-abstinence ako sa games. Pwede naman po yun. But don't call it fasting because it's not. That's what we call abstinence. Kung titingnan po natin sa scriptures and even other religions, mga Muslim, even Satan worshippers, they are doing fasting. And when you say fasting, it's never abstinence. It's all about not eating. I-explain po natin yan kung bakit. And lastly, ito yung top of the chart kung bakit nagfa-fasting ang mga tao. Are you ready? Ready na kayo? Sabi mo sa katabi mo, ready ka na? Okay. Sige, next week ko na sasabihin. Hindi, joke lang. Okay. It's not a higher form of asking. Marami akong kakilala ganyan. Talaga, hindi mo ako sinasagot. Hindi ka madaan sa santong prayer. Manda ka ngayon. Ipagpa-fasting na kita. Yan. Siguro, I don't know, no? Pero ang picture ko nun is parang nasa langit si God, tapos may nagpe-pray, tapos sabi ng mga anghel, God, marami nagpe-pray. Yung parking lot nila, ano pang mga prayer, bless mo daw yung family nila. Sabi ni God, teka lang guys, teka lang. Kailangan kong tutukan yung nangyayari sa Middle East. Dito muna ako magfo-focus. Tapos biglang, Lord, nag-bell. Ting, 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 ting. Yes. Nag-fasting na siya. Oh. Sige, dyan muna yung Middle East. Ano yung pinag-fasting? Magkaroon daw siya ng parking space sa Festival Mall. Done. Na parang as if si God, Lord, pahingi naman ng ganito. Ayaw mong ibigay Gagamitin ko na yung alas ko. Fasting. Tapos si Lord, no! Yan. I don't know about you, but before, this is what I used to believe. Na masasagutin ng Diyos kasi may fasting ka na. Bakit? Ay, seryoso na to, di na kumakain eh. Ano ba napala ng Diyos kung di tayo kumain? Tama po ba? So, I'm telling all of us right now that fasting is not dieting. It's not abstinence. And it's not a higher form of asking. Okay? We have to understand, may mga klase po ng fasting, no? Yung una po is yung fasting, complete fast. Ito po yung time for the people po na hindi lumaki sa Sunday school dito. Meron pong Bible character na siya po ang author ng maraming books sa New Testament. Siya po si Apostle Paul. And for the longest time, naniniwala siya sa God of the Old Testament. At kaya nung lumabas si Jesus Christ claiming that He is the God incarnate, na ako yung sinasabing God sa Old Testament, galit siya. Kasi po, ang mga Israelites, hanggang ngayon po ang mga Israelites ngayon, hindi po sila naniniwala na si Jesus talaga ang Diyos. Why? Because to them, that is against the third commandment. You shall have no other gods but me. For them, pag Jesus ang Diyos, it is idolatry. So para sa kanila, that's very blasphemous. So si Apostle Paul, grabe yung zeal niya na patayin lahat ng mga Kristiyano para kasi sa kanya, mga kulto to. And sa tingin niya, he's doing it for God. Until na-encounter niya si God at sinabi ni God, ako yung pinapersecute mo. Nabulag po siya dun. At sa pagkabulag niya nun, I don't think
na na-depress siya dahil sa pagkabulag niya, na-depress siya because what he was believing all along ay hindi pala totoo. Or at least, mali pala yung paningin niya or perspective niya doon sa what he's believing in. So for 3 days, si Apostle Paul or si Saul ay hindi po kumain ng kahit anong pagkain or uminom ng tubig. That is what we call complete fast. Meron din po tayong tinatawag na normal fast. Ito po yung ginawa ni Jesus sa Matthew 4 na ginawa niyang fasting for 40 days. Pero ito po may tubig. Wala siyang pagkain. Pag sinabi pong normal fast, wala siyang kinakain. Pero meron siyang tubig. Kasi pag ginawa po natin ang complete fast ng 40 days, hindi lang natin maririnig si Lord, pati makikita natin siya. Literally. Okay? So, and lastly, ito po yung tinatawag na partial fast. Yung ginawa po ni Daniel sa Daniel chapter 1 na we're just going to eat vegetables, fruits and vegetables and water. That's it. So that's a partial fast. Now, makikita po natin na meron po tayong tinatawag na fasting variations, no? Depende po sa type at depende po sa duration. Pag sinabi pong type, ano bang gagawin mong fast? Partial ba? Normal ba? Gaano katagal? So meron po tayong mga fasting na ginagawa na, ako po, every time week-long prayer and fasting, hindi po kagad ako nagpo-full fast. Kasi baka bigla ako himatayin. Kasi syempre mag-a-adjust po yung katawan. No? Normally, ang ginagawa ko po is, ang last kong pagkain ay yung dinner. Tapos, ang next kong kain is yung lunch. So parang mahaba talaga yung fasting ko. So that's what I do. I don't recommend na gayahin nyo yung ginagawa ko. Basta that's what I do. So first day po ng fasting, I skip breakfast. Pagkatapos nun, tinatransition ko na siya sa 1 meal fast, tapos 6 to 6. Tapos ginagawa ko rin po yung 36 hours na fasting. For this week, ginawa ko po yun. Now, hindi ko po to sinasabi to brag, but meron pong reason kung ba't ko to sinasabi. Kasi mamaya, mas makikita natin yung lalim po nun. Okay? Now, why do we fast? Bakit nga ba tayo nagfa-fasting? Well, makikita po natin sa Matthew chapter 6, kinuman po yan ni Jesus, no? Sabi niya dito, and when you pray, Matthew 6, 5 to 14. Basahin niyo naman po nasa baba. 1, 2, 3, go! When you fast. Okay, so when you pray, Matthew 6, 5, hindi po dyan sinabi, if you pray. Hindi dyan sinabi, uy, pag maisip mo mag-pray, hindi ganun. No? Ang sinasabi dito, pag magpe-pray ka, because we are expected to pray. Now, kung iisa lang po ang ginagawa ng praying, pati ng fasting, bakit pa hiniwalay? Kasi may separate command pa sa fasting. Sabi dyan, sa verse 16, when you fast. Magkaiba. Dalawa pong expected po yun sa atin. When you pray and when you fast. Now, sa lahat po ng nandito, ito po yung assurance ko po sa inyo. Ito pong sinasabi ni Jesus, kung titingnan po natin kasi yung context ng Matthew. Ang Matthew ay, si Jesus ay naglagay ng line, okay? Lahat ng mga ako yung king nila, susunod dito. Pero pag hindi, dito ka. Ginawa po yun po ang ine-emphasize sa Matthew. If you love me, di ba, kailangan susunod ka talaga sa pinapagawa ko. If you are my follower, if you are my disciple. Now, para po sa mga lahat po na nandito, ito pong command na to ay hindi po para sa ating lahat. Para lang po ito sa mga gustong sumunod sa Lord. Okay? Para lang po ito sa mga people na nagkiklaim that they are followers of Jesus. So this is not strictly for everyone. Okay po ba yun? So, pag hindi naman tayo nagkiklaim na follower tayo ni Jesus,
there's no pressure to do this. Para lang po clear. Okay? So, why do we fast? Number 1. Basahin natin. 1, 2, 3, go! Dahil sinabi ni Jesus. No? Now, sapat na ba yun? Walang sumasagot. Walang sumasagot. Kasi alam natin yung next kong itatanong. Tama? Kaya walang sumasagot. Okay, sapat na ba na gawin mo yung bagay dahil sinabi ni Jesus? I love your honesty. Walang sumasagot. Bakit? Kasi alam natin, sa totoo lang, mag-real talk na po tayo, hindi yun sapat, di ba? Ideally, dapat sapat yun. Knowledge, behavior, gap. Dapat sapat yun. Pero pagka matindi yung trabaho natin sa work, matindi yung ministry natin, masakit sa ulo yung mga hinahandle natin, Lord, baka pwede naman kumain. Pumapasok yung gap. Tama po ba? So, sige. Normally, dapat tapos na po yung preaching. Pero alam ko kasi lahat ng mga nandito susunod sa Lord dahil sinabi lang ni Jesus. Tama ba? Lahat na nandito. Tama? Yun ang pananampalataya ko po sa inyong lahat. Okay? Pero para sa mga ibang nanonood, na baka hindi yun sapat sa kanila, magdadagdag pa tayo. Okay ba yun? Okay? So, isa pong idadagdag po natin is yung physiological effect po nito. Next slide. Parang ayaw gumana. Okay. Sa mga nagfa-fasting, ayan, meron po akong papakita sa inyo na easy to understand na diagram. Every time kumakain tayo, lahat po ng mga kinakain natin yan, meron niyang glucose content. Okay? Ang glucose is very important for the body kasi yan po yung energy na ginagamit ng ating katawan. Okay? Now, pag kumakain tayo at may glucose yung mga kinakain po natin, ang pancreas natin, maglalabas siya ng tinatawag nating insulin. Sabay natin sabihin, 1, 2, 3, go! Insulin. Ano ang ginagawa ng insulin? Insulin ay ang susi para buksan yung kwarto ng mga cells para papasukin lahat ng mga glucose dun sa cells para mag-function siya ng maigi. Marami po tayong cells sa katawan, muscle cells, etc. para mag-function tayo well. Ang ginagawa po ng insulin, every time kumakain tayo, is si insulin ang magbubukas ng pintuan ng cells para makapasok ang glucose sa mga cells. Bakit? Kasi pag kumain tayo ng kumain, at yung glucose ay hindi makapasok sa cell, ano mangyayari pag yung glucose pumunta sa dugo mo? Yun. Tumataas ang blood sugar. Now, ito po ang nangyayari. Dahil mas favorite natin ang feasting kaysa sa fasting. Ang nangyayari is dumadami yung glucose content na kailangan ipasok sa cells. Now, yung mga cells, ganito nangyari. Nung una, kumatok si insulin. Knock. Yes! May mga glucose po akong papapasukin para po sa energy ninyo. Oh, sige, papasukin yan. Eh ngayon, kain tayo ng kain. Kain tayo ng kain, ice cream, may dessert pa, may second dessert, may third dessert, fourth dessert. Maya-maya, kakain ka ulit. Ngayon, sabihin ulit ni insulin, knock. Sabi nung cell, hindi na ako naniniwala. Sobra ng dami. Bahala kayo dyan. Niloloko nyo kami. Kanina lang kayo nagbigay eh. Dinesign ng Lord na hindi naman laging may pinapapasok eh. Ganun yung design ng Lord eh. Ba't ang dami nyo pinapapasok? I think that's a prank. So hindi nila papapasukin yung mga glucose.
At dahil di nila pinapapasok ang mga glucose, nagtataka ngayon si pancreas. Teka, ba't di nila pinapapasok? Baka mahina yung insulin. Paparamihin nila ngayon yung insulin. Paparamihin nila yung glucose. Anong mangyayari sa ating katawan? Magkakaroon tayo ng tinatawag nating visceral fat. Ang visceral fat, kahit mapayat ka, pwedeng meron kang visceral fat. Yung visceral fat, hindi yan yung pangkaraniwan na taba. Ito yung visceral fat, yung taba na bumabara sa mga organs. Ayan. Ano ang ginagawa ng visceral fat sa ating katawan? Ang ginagawa niya is papatayin niya tayo. Ang leading cause of death worldwide based sa 2021 survey is heart disease. Gusto sanang manalo ni cancer, pati ni COVID, but they didn't win. Ang champion hanggang sa ngayon, heart disease. Heart attack. Dahil nagkakaroon na po tayo ng tinatawag na insulin resistance o nag-a-adapt po yung cells natin sa insulin, hindi na niya pinapansin. Ngayon, dumadami yung mga taba sa atin, yung mga unnecessary fat, nagiging toxic yung blood natin, it's very detrimental for our physique. Now, dahil sira na yung receptor ng cells pagdating sa insulin, meron bang way, pastor, para i-reset yun? Kasi parang nag-games ka, nag-hang na yung computer. Uy, ay nagumana, no? So, kailangan mo i-reset. Diba? Nangyayari po yan, ano? Ganon din po. Kailangan natin i-reset. Paano natin i-reset, pastor? Alam niyo na ang sagot. Ano sagot? Fasting, ang galing, ang talino. Pero kailangan more than 12 hours. Pinaka-safe, 36 hours. Reset talaga yan. Anong mangyayari ngayon? Teka, pastor, may problema tayo dyan sa equation mo. Ano? Kung walang glucose, therefore, walang energy ang katawan. Tama? Paano kami magpa-function? Wrong! Galing talaga ni Deb, no? Kasi meron tayong tinatawag na ketones. Now, anong gagawin? Pag wala tayong binaburn, wala tayong glucose na kukunin sa katawan, yung katawan sabi, parang wala akong makitang glucose. Tapos 36 hours na. Yan na, magre-reset na yan. Nagpapahinga na si pancreas. Ang gagalaw ngayon si liver. Anong gagawin ni liver? Magwi-withdraw siya. Okay, ganito yan. Ang energy po natin sa physiology, ang energy natin ay parang pera. Yung ating liquid, yun yung ating glucose. Pero pag wala ka ng glucose, kailangan mo nang kunin ang iyong savings. Doon mo palang gagamitin yung fats. Ito I've been working out for so long at marami na po ako naging mentor dyan. Isa sa mga myth, para daw mawala daw yung tiyan mo, mag-sit-ups ka. That's not true. Kasi hindi po nakakawala ng fat ang sit-ups. Lahat po ng mga fat na sobra, nilalagay po yun dito at mahirap po yun i-burn. Ang nangyayari po sa katawan ng tao, dito po mahina ang blood flow, kaya mahirap i-burn kagad yung fats na yan. Ang point po dito, pag tayo nag-workout, unang papayat yung ibang parts ng katawan natin na malakas ang blood flow. Ang may iwan ito. Ang point dito is kahit mag 400 push-ups, sit-ups po tayo in 55 seconds. Wala pong mangyayaring pagliit ng taba. Kasi kailangan mong i-burn yung fat. Okay? So ngayon, ang ginagawa po, i-relate ko po to sa fasting kasi napakaganda po ng parallel nila.
Pag wala ng glucose, ang gagamitin na ng energy ng katawan ay fats. Gagawin ng liver, gagawin pong ketones. Yung fats at gagawin niyang energy. Now, anong kinalaman yan sa fasting? Ang brain natin, it also functions using glucose. Kaya tayo, go na go. Yan. Pag wala pong glucose, ang ating brain, ang gagawin po niyan, magpo-provide po si liver ng ketones at yung ketones po ang gagamitin na energy ng brain. In contrast with glucose, ang ginagawa po ng ketones sa brain is binibigyan ka ng focus and clarity. Meron kang mga makikitang perspective na never mong makikita pag hindi ka nag-fasting. It gives you mental clarity. It gives you focus. Yan yung sinasabi sa Bible. Akala ko spiritual lang. Hindi. Pati physiological. Pati psychological. Sa pool ng commands ng Bible. So, yun po yung mangyayari sa atin, no? Nagkakaroon po ng alternate source of fuel. So, fasting improves cells, improves our thinking, and also aids muscle growth. Pati pag-build ng muscle, pwede. Ganito po yan. Dahil ni-reset po natin yung ating insulin resistance or tinanggal po natin yung insulin resistance by doing a fast. Ang nangyayari, pag merong bagong pumapasok na mga nutrients, mabe-breakdown nila kagad yun at mas magiging efficient ang paglagay po ng nutrients sa mga muscle cells. So, yung nagsasabi na, magpa-fast, huwag ka magbuhat kasi may nagpa-fasting ka. Hindi yun totoo. That's a lie. You can ask yung mga physiology experts about it. And I do it. Di naman ako hinimatay. Hinimatay ako nung nag-handle ako ng mga dinidisciple kong makukulit. Doon ako hinimatay. Okay? So, now, balik tayo. Why do we fast? Number 1, because Jesus said so. Number 2, because it improves physique. Pag pumataas ang blood sugar, hindi ko para mag-judge, ha? Pero ang point po dito, pag mataas po ang blood sugar, pati visceral fat or fatty liver, it's an indicator na baka once a month or once a year ka lang or baka hindi ka talaga nagfa-fast. But once you do it regularly, marami po siyang benefit sa katawan. And because of that, nung natutunan ko po to, sabi ko nga rin sa wife ko, baka pwede natin tong gawin monthly. Bakit? Gusto ko umabot ng 90 years old eh. So, number 3, basahin po natin sabay-sabay. 1, 2, 3, go! Improves heart physiologically, yes. Kasi tatanggalin niya yung mga bara-bara eh. Pero it also improves the heart figuratively. Paano po yan, no? Sa Acts 13, makikita natin, ito po yung early church, no? This is the time na nag-ascend na po si Jesus Christ at yung mga disciples niya, nag-create na po sila ng church. So, a church in Antioch, there were prophets and teachers. Barnabas, Simeon, called Niger, Lucius of Cyrene, Manaen, who had been brought up with Herod, the Tetrarch, and Saul, yung kaninang nag-full fast, complete fast. Okay? Verse 2, sabi dyan, while they were worshiping the Lord and fasting, the Holy Spirit said, set apart for me Barnabas and Saul for the work to which I have called them. Question, may hinihiling ba sila sa Lord? Meron ba ditong pinakita na meron silang nire-request kay Lord? Wala. Minsan kasi may ipapagawa sa atin sa Lord at kung si Lord at kung hihintayin pa natin ng Lord, ano bang papagawa mo sa akin? Ano, maghihintay pa siya ng ganon? Makita natin, wala naman silang hinihiling sa Lord. Pero merong sinabi sa kanila si Lord.
So, after they had fasted and prayed, they placed their hands on them and sent them off. Okay. Another passage. Si Daniel po, isa po siya sa wise man, no, na nagkaroon po kasi ng captivity sa history ng Israel, no, nung dumating po ang superpower na Chaldean Empire or the Babylonian Empire. Sinakop po yung lahat ng mga malalaking cities nung time nila, no, and kinuha nila yung mga captives ng Israel. Dinala nila sa Babylon. Si Daniel po ay isa po sa mga naging wise man nung time na yon. And nung natalo po ang Chaldean Empire ng next empire, na Persian Empire, sila King Cyrus, na-continue po yung trabaho ni Daniel as a wise man. Now, meron pong mga dreams ang mga hari. Para sa kanila, nung ancient time, yun ang way ng mga Diyos-Diyosan para makipag-usap doon sa leader ng nation. Kaya very important yung may napanaginipan sila. At if they are troubled, ibig sabihin, baka merong pwedeng mangyaring hindi namin ine-expect sa aming kingdom. Kaya kailangan namin ng wise men. So, nung time po ni King Cyrus, meron pong dream na kailangan ma-interpret. At ito po yung time na yon. In those days, Daniel was mourning for 3 weeks. Kailangan niya malaman, no, yung interpretation do sa dream. I ate no delicacies, no meat or wine entered my mouth, nor did I anoint myself at all for the full 3 weeks. Bakit siya nagpa-fasting? Pastor, may mga passages kang pinakita. Anong connect? Well, sa mga nakakilala ko po kay Superman, sino po dito nakapanood ng Man of Steel? Si Henry Cavill yung bida. Henry Cavill. Okay. Naaalala nyo, merong eksena nung bata siya, dumating na yung super hearing niya. Naalala nyo yung eksena na yun? Tapos nahihilo siya. Bakit? Naririnig niya lahat eh. Imagine mo, naririnig mo lahat. Gusto nyo ba yun? Naririnig nyo lahat? Kung pwede lang, no? Hindi mga chismis lang, Lord. Madidinig. Hindi. Lahat. Lahat madidinig mo. Pati yung mga utot 10 kilometers palayo. Nadidinig mo. Diyos ko naman, pati ba naman yan? Mga dighay, sa malalayo, naririnig mo. Diba? Kung ano-anong nadidinig mo. Now, si Superman, halos mabuang siya kasi naririnig niya lahat sabay-sabay. Nakakabuang yun. And kung titingnan po natin ang buhay natin ay parang ganun. Ang dami mong naririnig all at once. TikTok, puk, puk, puk. Tapos meron ka pang pinapanood, tapos nakikinig ka pa ng podcast. Ang dami. Ang daming boses. Magpapayo sa'yo sa TikTok, magpapayo sa'yo sa Facebook, magpapayo sa'yo sa YouTube, magpapayo sa'yo. Ang gaganda ng mga, wow, motivational. Wow, dami. Pinapayuhan ka ng kaibigan mo, friend, and thank God, Lord. Ang daming payo. Ang daming naririnig nating boses. Di ba? Kasama na dun yung boses ng Diyos. Kasama boses ng enemy. Pati yung favorite nating boses. Kanino? Kanina? Boses natin. Hallelujah, no? So, minsan pa nga, akala natin yung boses natin yung Holy Spirit. Di ba? Totoo lang, no? May sinasabi si Lord sa akin. Teka, 3 years ka nang di nagdi-devotion ah. Paano sinasabi si Lord sa'yo? Paano? Di ba? So, we will proceed. Ezra 8. Si Ezra, gaya nga po ng sabi ko, kinaptive po kasi yung Israel at kinuha po lahat ng mga wise men. Now, nung time po ni Ezra, si King Cyrus ng Persia, nagkaroon siya ng dream na sinasabi ng Diyos na pabalikin ang mga Israelites sa kanilang nation. At yun po ang ginawa niya. Nung pinabalik niya, ito po yung time nila Ezra, babalik po sila. Then I proclaimed a fast there. Si Ezra po yan. At the river Ahava, that we might humble ourselves before our God to seek from Him a safe journey for ourselves, our children, and all our goods.
For I was ashamed to ask the king for a band of soldiers and horsemen to protect us against the enemy on our way. Since, bakit nahihiya ka? Because we told the king na the hand of our God is for good on all who seek Him. And the power of His wrath is against all who forsake Him. So parang point niya, nakakahiya na humingi sa hari. Bakit? Kasi sinabi ko, ang Lord ang bahala sa amin. Nung paalis na, no, King, yako? Nakakahiya, di ba? So, anong ginawa niya? So, we fasted and implored our God for this. And He listened to our entreaty. The problem po, churchmates, brothers and sisters, is that if we pray alone, prayer lang ang gagawin. Pwede naman ako mag-pray eh. You can pray while overstimulated. Pwede tayong nagpe-pray ng galit tayo. Tama? Yung sister na yan, Lord, vengeance is yours. Yan. Lord, ikaw na ang bahala, ah. Ha? Ikaw na magparusa sa kanya in Jesus' name. Prayer yun. Tama? Ano pa? Natakot tayo dahil may mga nangyari sa circumstance natin. Lord, paramihin mo yung pera ko. Emotional tayo eh. So yung prayer natin, anchored and driven by our fears, our emotions. You can pray while you're overstimulated, while emotionally reactive, while physically indulgent. Meron ako pong kakilala, no? Isang solid leader. Sabi niya, habang nagpe-pray ako, naiisip ko, last full thoughts eh. You can do that. That happens. Tama po ba? That is why prayer alone is an isolated spiritual discipline na kailangan meron din siyang katandem. The result is, we pray sincerely. Sincere ba yung pagpe-pray mo? Yes. Emotional ka, pero sincere? Yes. You pray sincerely, but we hear unclearly. That's the problem. Ang daming ingay. So, prayer expresses desire. Fasting trains desire. Now, sa brain po ng tao, para po yung kumpanya. Ang boss po ay si conscious brain. Siya ang boss. Siya ang CEO. Matalino si conscious brain. Magaling siya magdesisyon. Pero tamad siya. Ang ginagawa ni conscious brain, every time mag-aaral ka ng something new, first time mong magdadrive. First time mong ano yung sports daw ng mga trentahin? Pickleball. Okay. Every time, mag-aaral ka ng bagong sport. Mag-aaral ka ng kung ano-ano. Okay. Si conscious brain, present yan. First time mong gagawin yan, lalabas siya lalabas. Okay, paano ba yan? Sige, aaralin niya yan. Okay. Gagawa siya ng standard operating procedure, de-delegate niya kay subconscious. Bakit? Naaral ko na yung ano niya na. The first level of competence, conscious, unconscious, incompetence. So pagka nagiging conscious na, okay, alam ko na yung mga di ko alam. Okay, ganyan lang yan ha. Alam mo na kung paano matututo. Standard operating procedures. Gawin mo na. Bakit? Saan ka pupunta? Tutulog na ulit ako. Kasi 5% of the time lang ako lalabas. Now, ito ang tanong ko sa inyo. Maraming proseso kung paano gawin ang isang bagay. Tama? Ito ang tanong. Paano nagde-decide ang brain kung anong proseso yung kukunin niya? Alam niyo ba kung paano? Tanong niyo sa katabi niyo natutulog. Paano?
kung ano yung nagbigay ng pleasure sa'yo. Regardless kung tama yan o mali. Ang pipiliing process ng brain para i-hardwire at gawing autopilot is kung ano yung nagbibigay sa'yo ng saya. Uy! Sumaya siya dun ah. Malamang yan yung tamang proseso. Teka, mali yan. Hindi ganun ang brain ha. Mali yan. Hindi. Dun ka masaya? Yun ang gagawin natin proseso. Kaya nga merong addiction eh. Kaya hindi totoo yung once lang ako magnanakaw. Di ko nagagawin ulit. Nag-work nga eh. Hinardwire. Nag-autopilot. Di ka na nag-iisip, biglang ginagawa mo na lang. Kaya very important is, saan ka nag-e-enjoy? Ginajudge ako ni pastor, bawal daw gawin yung ganito, ganyan. Dapat di ko na daw Hindi! Wala akong problema sa kung ano yung ginagawa mo. Ang issue sa akin is, ba't nag-e-enjoy ka pa rin dyan? Kasi meron kang clue na sinasabi sa demonyong katabi mo. Nag-e-enjoy pala siya dyan ha. Gagamitin ko yan para sa autopilot para mag-create ng stronghold sa utak niya. Prayer asks God. Fasting makes room for God. Prayer can coexist with distraction. Fasting confronts distraction. Prayer communicates. Fasting consecrates. Prayer is about speaking to God. But fasting is about silencing everything else. Lord, gusto kitang marinig. Lord, ayusin mo yung puso kong mali para malaman ko kung ano yung dapat kong gagawing goals. Kasi baka habang ginagawa ko yung faith goals ko, merong nakakaapekto sa aking maling emosyon. Kaya Lord, dudurugin ko lahat ng mga maling emosyon at lahat ng mga ingay, magfa-fasting ako para pag nag-pray ako, tama yung prayer ko. Pag magsusulat ako ng faith goals, tama yung faith goals ko. Lord, hindi ka naman nagkulang eh. The Lord knows what you need even before you ask. The problem is there's so much noise. There's so much wrong desires. Ang sarap sana kung yung tamang gawin, yun din yung masarap gawin. Tama? Kung yun lang sana, wala na tayo sanang problema. Yun ang ginagawa ng fasting. Dinidevelop niya yung desire doon sa tamang desire mo dapat. Para hindi na tayo mahihirapan. Hindi tayo forever pwedeng umasa sa willpower, mga kapatid. Pero pag maayos ang puso natin before the Lord, our inclinations will be aligned with His heart. That is why fasting is so important. Fasting increases sensitivity, physiologically sensitivity sa insulin, and sensitivity sa boses ng Diyos spiritually. It decreases noise sa ating katawan. And in the same way, it decreases noise ng mundo. It cleanses the heart physically and it cleanses the heart spiritually. Fasting prepares our hearts for prayer and worship.
Now I know tapos na po yung ating week-long prayer and fasting. And I believe as Christians, kung magpe-prayer and fasting lang tayo twice a year, wag din po tayo magugulat sa effects nun sa ating katawan at ating spiritual. I pray that this will be a start of something na gagawin natin as a church na magkakaroon tayo ng increased intentionality in seeking Him. I hope we have provided a great argument on why we should fast. At nung mga natutunan ko po ito, nung inaral ko po ito, nung nagpakalalim talaga ako sa physiology, sa talagang impact, I wanted to have that answer. Lord, ba't ba kailangan mag-fasting? Kasi kailangan meron akong panghahawakan. Huwag po tayo matakot sa reasoning. Because the pursuit of reason will always lead us to God kung wala kang bias. So my prayer for us, tapos na po ang week-long prayer and fasting, but we can still do it. I pray every month, kung makakapag-fasting tayo every month, magawa po natin yun. Ako, nag-usap din kami ng wife ko na nung nakita ko yung benefits talaga ng fasting, yung impact niya sa writing ko, sa insights, and even sa katawan pala. Yung mobility ko, I just know it. It's improved. At this age, I'm already 40 years old. Nung sumakay ako sa bus, sabi, estudyante. It helps us physiologically. Lumalabas po yan sa ating appearance. Lalabas po yan sa ating pananaw. Lalabas po yan sa ating conversations. Lalabas po yan sa mga content na sinasabi natin. I pray that we'll be a church that that's going to do a lifestyle of listening to the Lord through fasting. Okay? So that is my prayer. And sana, maging autopilot natin yung pagsunod natin sa Diyos sa mga ganitong bagay. And this will be the pathway kung paano magiging autopilot yung mga iba pang commands ng Lord for us. So before we pray, I'm going to give you time. Napicturean nyo po ito. If you're going to have conversations with your D group leaders, your wives, your husbands, maganda po mapag-usapan natin to, no? When you think about fasting, ano ba yung resistance ang nag-show up kung ba't hindi natin yun ginagawa? Discomfort ba yun? Kasi kahit na alam mo nga consciously, ano yung mga subconscious barriers? Is it discomfort, emotions, control, or the belief that prayer alone is enough? And which one is actually stopping you? What new insight is God inviting you to replace your old belief with? And what might be at stake if nothing changes? 3, what simple fasting practice can you commit to this week? What will you fast from? For how long? Maganda mapag-usapan po natin to, no? So that yung pinag-usapan natin ngayon will not just stay as a concept, but something we can do in partnership with the people we're accountable with. So let us pray. Dear Heavenly Father, we want to thank you sa salita mo. Lord, thank you dahil every time we go deeper, we study your word at pinag-aaralan namin yung impact nun, Lord God, kung paano mo dinesign yung katawan namin. Lord God, everything aligns. Indeed, Lord God, your path, your design, and your commands, yun po ang best path sa amin
sa lahat ng area ng buhay namin. And Lord, we thank you because you are so good to us. You have given us yung commands. And Lord, may just make this church a church na gagawin to, Lord God, always. So that our passions, our desires, our hearts will be aligned to yours. Lord, gusto naman namin yun eh. Minsan ang hirap lang. So Lord, through this prayer and fasting na gagawin namin, we're gonna do it regularly for the church. We want to do it. So that yung hirap na yun ng pagsunod sa'yo ay mapapalitan, Lord God, ng delight. So Father, we thank you for your word. Thank you for the healing. Thank you for the continuous renewing of the mind. In Jesus' name we pray. Amen.